sa San Pedro Square, sa City Hall grounds. Ayan. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's ang nakikita po ninyo mga kababayan sa ating screen ay itong mga Davaoeños na nagagalit po sa pagkakaaresto kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. At sila po ay nagsisindi ng kandila mga kababayan. Pakinggan natin yung nangyayari po dyan. So ngayon, ongoing pa rin mga kapatid ang kanilang ginagawang pagsindi ng kandila dito sa Rizal Park sa San Pedro Street, Davao City. Na sinisigaw nila ang apelyido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang support. Bilang support. Ito pa sila mga kapatid. Ayan. Ma'am, ano yung mga Rodrigo Duterte? Hindi na namin iwan hanggang kamatayan. Ayan, ito si nanay. Nanay, medyo maiyak-iyak pa, nay. Ayan, medyo emotional, no? Ang mga Davaoeño dito. Ang isa, itong sila. Anong pangalan mo, nay? Ayan, si Nanay Edna na. Ayan po yung, yung mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte. Iba po nag-iiyakan at sumisigaw na po yung iba. Ayan po. Ayan mga kapatid sa... Kung palaki na malakyan yan, panahon na ito. Paglabayan ng ating mga kapating bayan, pagkain sa mag-corruption, droga. Ayan, nag-iipon na po yung mga kababayan natin dyan sa Davao. At ayan, we stand with FPRRD. Ito po yung mga taga-suporta ni Duterte dyan po sa Davao. At dumadami na po. Kanina nakita ko si si Carl Balita. Nasa Davao po si Carl Balita. Si Carl Balita po yung senatoriable ni Isko Moreno dati. At siya po yun nandiyan sa Davao at tiningnan niya yung sitwasyon dyan sa Davao. At medyo, kanina konti pa lang pero ngayon medyo dumadami na mga tao. Nag-ipon-ipon na sila dito sa lugar na yan para ibigay ang suporta kay former President Rodrigo Duterte. Ayan po. At ngayon po ay live. Etong si Harry Roque, si Mahar Luka, at iba pa. Pakinggan natin. Ito si Harry Roque, mga kababayan, saka si Mahar Luka, nananawagan na ng EDSA na naman kung dati raw, tatahi-tahimik lang kasi di ba ilang beses na sila nagtry sa EDSA Kaso ilang piraso lang ang pumupunta. So ngayon, ito si Harry Roque at si Mahar Luka ay nananawagan na naman sa mga kanilang taga-suporta na medyo iba na to at punta na tayong EDSA. Kinakailangan na nating sumigaw dyan sa EDSA at ipakita ang puwersa ng mga sumusuporta kay Duterte. Ayan po si Harry Roque. Yaya na pumuntang EDSA pero siya hindi naman makapunta. Siyempre, paano siya makakapunta sa EDSA? Hinahanap din siya. Ito po yung ito po yung nagtatapang-tapangan na duwag naman na hindi nagpapakita. At tago lang ng tago. Parang si Mahar Luka rin. Si Mahar Luka naman kasi nasa ibang bansa. Kaya panayang panawagan din. Pero sila, nagtatago ko dun sa mga sa lugar na ewan ko kung nasaan sila. Mga rin to mga tulonggis din to Lakas magyaya mga kababayan. Pero sila nagtatago. Si Mahar Luka, dami rin kaso na ito kaya nagtatago. Si Harry Roque, dami rin kaso, nagtatago. Tapos mananawagan kayo, punta tayo sa EDSA. Punta tayo sa EDSA pero ikaw hindi ka naman kasama. Niloloko lang kayo ni Harry Roque mga kababayan, sa totoo lang. Papakinggan natin itong live kanina nitong grupo ni Harry Roque. Pakinggan natin yung kanilang panawagan. Tatay Digong lang. Kaya napakasakit na ngayon ang ginagawa nila. Kung pwede lang durugin ng mga OFW ang nasa gobyerno, lalo na yan si Torre, si Marbil, lalo na yung mga corrupt na mga government officials na nasa Kongreso,
sakit. Nasasaktan po kami. Umiiyak kami ang kasamahan kong OFW. Gusto na po, tumatawag sila sa akin. Alam niyo ba, umiiyak na rin po ako. Dahil nasasaktan ako sa kanila. Hindi ako na OFW na ginagawa nila kay Tatay Digong. Sana makagantay din tayo para sa kanila. Kaya nananawagan ako na sana tulungan natin mag-rally na kayo, lumabas kayo sa kalsada. Dahil sobra na po ang gobyernong ito. Kung pwedeng mag-rally kami sa consulate ngayon, lalabas kami, pero may mga employer kami. Ito na lang po ang paraan namin. Mag-ikot sa mga kababayan nating OFW dito, makiusap, makiisa, magbantay sa Facebook. Salamat po, pasensya na po talaga. Emotional po kami lahat dito ngayon. Kung kita lang po ninyo sa group chat namin, sa ilang group chat na sinalihan ko, talagang madudurog po ang puso ninyo sa kanila. They are praying for the Philippines. Lahat ng mga Christian community ko, iba't ibang grupo, INC, UCKJ, mga lahat ng grupo, nagpe-pray po sila dahil nasasaktan sila kahit hindi sila nagjo-join sa politika. Pero ngayon po, nakita mo po, ramdam mo po mga JL friends ko na nasa tumutulong din po sila na magdasal dahil nasasaktan po sila sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Sorry po, and thank you po sa inyo. Napakalaki, Ma'am Maharlika, Ma'am Ann. Thank you po sa inyo kay Harry Roque, kay Spokes Harry Roque. Salamat po sa inyong lahat talaga. Napakalaking tulong nito, Ma'am Peebles. Thank you sa inyong lahat. And we are praying. Prayer po ang susi namin dito sa Hong Kong sa mga kababayan ko kay Tatay Digong. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat. Thank you so much, Janet. Maraming salamat. Oo. At sana marami pang mga taga Hong Kong, no, yung ating mga kababayan sa OFW sa Hong Kong ang pumasok sa Zoom at magsalita po kayo kasi may mga sinasabi sila eh. Hindi ko nga sure kung verified yung information na galing mismo kay Garcia. Buying na nangyayari sa doon sa Hong Kong na yung rally or yung KOJC event. At actually it was a KOJC event. Ang tanong ko, bakit naman nila nasabi wala ngang pera yung nawala si Spock. Diyos ko, point up ni PRRD. Ang dapat nilang tanungin at imbestigahan is kung sino nga ba talaga ang nagbo-vote buying kasi we're in the advent of midterm election. So sana, ang ating mga kababayan sa Hong Kong, lalo na yung mga nakadalo doon sa pasasalamat na inorganize ng KOJC, magsalita, pumasok po kayo dito sa Zoom. Okay, ito, nabasa ko lang ngayon lang. Ito, pakita ko sa inyo. Yan, mga kababayan. So, yan po yung post ni Katibunag. Ito mga kababayan, sabi niya, AFP stand for what is right, defend the people. So talagang ito mga nandito sa screen natin, mga OFW na nawagan na raw, lumumusob na raw sa Facebook. So paano ka nga sa Facebook? So mag-rally raw na sila sa Facebook. At ito naman si Katibunag na nananawagan po sa AFP, pero kani-kanina lang ay nagpahayag po ang AFP na mananatili po silang professional, hindi po sila makikialam dito sa sa ganitong klaseng mga panawagan. Ito, parinig ko sa inyo mga kababayan ito. Pakinggan ninyo mga kababayan Together with the appropriate local government agencies, we stand ready to reinforce safety adheres to the chain of command and we remain focused on our mandate. However, together with the appropriate local government agencies, we stand ready to reinforce efforts to uphold national security and stability when necessary. Okay, so yan mga kababayan, makinig ka. Katibunag. Hindi pa pwedeng makialam ang AFP. Mananatili silang professional at dun sa kanilang sinumpaang tungkulin. At gagawin nila ang kanilang trabaho ayon sa mandato sa kanila ng konstitusyon. Kaya itong Katibunag na to na panayang panawagan ng mag-aklas, itong AFP, malabo pa sa posisyon ng panawagan mo, Katibunag. At ito, tuloy natin. Ito rin, mga nananawagan na. Mag-rally daw sa Facebook. At ito, nasa na ba si Harry Roque? Na to, at para masabi ninyo kung ano ba talaga ang totoo at masabi din ninyo kung forward ko na mga kababayan para marinig natin si Harry Roque. Okay. Yun ang sabi ni
na ang sabi ng ating mga democracy. Si Jess I. Lau, MPA, it triggers my anxiety. Si Mona, how can we help PRRD? Brian's iPhone, naawa ako kay Tatay Digong, mga traidor. Nakagagalit na po ito kay Ramon, nakakagalit na po ang ginawa nila. Kay Sa lahat ng mga nagtatanong, kailan tayo lalabas? Ngayong araw na po kayo lumabas. Oo, ngayong lumabas araw na kayo. Pumupunta na yung mga vloggers na sa EDSA na. Ayan. Ngayon na raw, maglabasan na kayo. Ay, yung mga vloggers daw, nasa EDSA na. So, itong mga to, ay nananawagan na naman ng EDSA. Kasi matagal na silang nangarap ng EDSA People Power eh. So, wala talaga. Mga kababayan, di sila pinakikinggan eh. So, dito natin makikita kung gaano kalaki ang suporta ng mga tao dito sa grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito sa mga to. Kay Mahar Lucas, kay Harry Roque. Itong mga to naman, yaya kayo ng yaya pero kayo nagtatago. Anong klase yan? So, yan, maglabasan na raw kayo. Saan pupunta? Punta na sila. Kailangan nyo mag-speak up. Pakita nyo yung bilang nyo, ang suporta ninyo. Ngayon, March 11, si Albert Martin Celiona, Laban Pilipinas para kay PRRD, Romel Duco, Marcialona, FTR, ito si FDR, Hamid Palapar, Michael Safe Bolkers, Laban Pinas kay Tatay Diggs, Romel Duco, hindi lang siya marunong mag-declare, Harleen, ang sakit sa dibdib, tapos si Tony Jensen, magkaisa mga taong bayan, Harleen, opo, Professor Ambion to you. Attorney, may tanong lang po ako. Hindi po tayo makakasuhan ng illegal assembly. Wala pong kasong illegal assembly sa internet, okay? At saka, ang illegal assembly po, sabi ng Korte Suprema, hindi po kriminal ang pagtitipon-tipon para sa mga mapapayapang pamamaraan para iparating ang saloobin ng taong bayan. Si Fanny, help please, tawagan ninyo ng lahat People's Power kasi wrong moves na sila. Kaya nga po nananawagan na kami, People Power na tayo. Tero na po sa EDSA. Wala na pong Cardinal Sin. Ang meron na lang po dyan, Maharlika, Harry Roque, Ana Malindogoy, at saka mga vloggers na nananawagan. Punta na po tayo sa EDSA kung nais nyo pong depensahan ng demokrasya, ang soberenya at ang pagiging malaya ng Republika ng Pilipinas. Doon po sa mga OFW na nagtatanong kung paano kayo makasuporta, mag-gather po kayo. Kayo dyan, lahat, worldwide. Mag-candlelight kayo or ipakita nyo yung bilang ninyo. Papasok kayo dito. Bakit kayo lang? Bakit sila lang? Ikaw naman maharlo ka, nananawagan ka, ikaw naman nagtatago. dapat pangunahan mo. Kung mananawagan kayo, dapat kayo yung nasa harapan, di ba? Nananawagan kayo ng EDSA. Dapat nandun kayo sa harapan. Hindi yung nananawagan kayo, tapos hindi naman kayo makikita doon. Paano maniniwala sa inyo yung mga gusto nyong yayain? Si Harry Roque ganun din. Nananawagan, punta na tayo EDSA, nandun na yung mga vloggers. Kayo, ba't tayo nyo lumabas? Di ba? Kung talagang matapang kayo, at gusto nyo ng mga EDSA na yan, dapat kasama kayo. Di ba? Maharlo ka. Dito si Harry Roque. Ang hirap kasi sa mga to, puro lang yaya. Kumbaga, gatong lang sila ng gatong. Ang problema sila mismo, hindi naman nagpapakita. Ito sa Zoom. Yun nga lang, medyo nahihirapan. But we'll try our best na makapasok po kayo dito para na-flash natin lahat ng mga OFW sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil magiging walang tulugan po ito hanggat hindi nakakauwi ng matiwasay, ng maayos ang ating Pangulong Duterte. Oo. Ay, nako, talaga naman pong kapag itong nangyari, tutuluyan nila si Pangulong Duterte, talagang tayo po, magpunta na sa EDSA. Nako, hindi na po tayo po pwede magpatay-patay. Kailangan po talaga manindigan na. Yan ang ating panawagan. Kung tayo ay talagang nagbibigay pasensya ng mga nakalipas na panahon, tapos na po ang pagbibigay pasensya. Pag hindi pa tayo gumalaw, tuluyan na po magiging Marcos forever na naman itong ating gobyerno. Yes, kung papayag sila na, again, nasa mga kamay ninyo, hindi naman, kumbaga, yung mga ating mga migrants, yung mga nakatira na sa iba't ibang bahagi ng mundo na maayos ang buhay, di ba? Kung tutusin, like mga OFW na yan, yung iba maayos na ang mga buhay niyan, karamihan sa kanila, pero patuloy pa rin sila na sumusuporta dahil, alam nyo, kahit nasa ibang bansa kami, majority ng Filipino nangangarap na bumalik sa Pilipinas, na maging maayos, maging crime-free at least man lang, ang ating bayan at maipagmalaki man lang natin uli na tayo ay maayos na mga Pilipino. Pero nakakahiya dahil mismo dito ang mga alipores ni Lisa Tanas nagkakalat. Dito pa nagdodroga sa Amerika, dito pa nagpupulburon. So kitang-kita nyo yan, kailangan isaksak natin sa isipan ninyo na ganito kaganid, ganito kawalang hiya
ang gobyerno ninyo. Kaya panggigipit ang kanilang last resort. Dahil hindi nila kayang kontrolin yung mga bunganga natin. Tignan mo ngayon, sinusubukan tayong pasukin, i-hack itong mga ang ating mga vlog, ang ating Zoom meeting. So, kasi nakikita nila Mga kababayan, nakikita nila yung power. Okay, so yan mga kababayan. So nananawagan na po sila ng people power. At nagpupuntahan na sila sa EDSA. Mamaya, tingnan natin kung ano ang sitwasyon dyan sa EDSA. So for the meantime, yan, binalita ko lang sa inyo na etong mga ito ay mga taga-suporta ni Duterte ay nananawagan na po ng people power. Makikita natin mamaya kung ano maging resulta para makita natin yung totoong dami ng sinasabi nilang mga DDS. Alright, so yun lang po muna. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.